kailangan gawin natin to bago tayo mag-breed. Then sa breeder naman, kailangan huwag kayong gumamit ng naglulugo na ibon, kailangan healthy yung mga ibon, at kailangan kilala nyo yung ibon. Hindi totoo yung nasusunog yung kalapati sa gamot. Kaya lang, pag sobra yung binigay nyong gamot, ang masusunog yung bulsa nyo kasi sayang. Hindi kasi ako naniniwalang hindi gagawa yung ibon. Kailangan tingnan natin kung paano sila gagawa. Siguro nag-start ako mga around 2010. 2010, nag-start na ako lumibot sa buong Pilipinas sa mga merong pigeon club. So nung una, konti lang yung napupuntahan ko. Like sa Mindanao, dati ang pinupuntahan ko lang is Cagayan de Oro at Davao kasi doon lang may pigeon club. Pero sa ngayon, lahat halos ng town doon meron ng pigeon club. Sa Visayas, ganun din. Sa Visayas, magmula doon sa Panay Island, Kalibo, Antique, Capiz, then Iloilo, may mga pigeon club dyan. Then sa Bacolod, then the other side ng Negros, sa Dumaguete, may mga pigeon club din along the way. Merong mga club, tapos sa Cebu, meron. Dati sa Cebu City, ngayon pati sa outskirts, sa mga province ng Cebu, meron. And then, Leyte, sa Leyte, sila mas nauna sila kasi doon na-release sa Samar, sa Calbayog, yan yung mga naunang nagkalapati dyan, yung mga Tacloban, meron dyan. Then, kumalat na yung mga pigeon club. Dahil kasi, through text, yun yung pinakamura na magagamit natin pangkalaki. Piso mo o 2 piso mo, makapaglaro ka na. Unlike before na you need 10,000 pesos para makabili ka ng bandy clock. Sir, kamusta naman po yung yung karera dati, i-compare sa ngayon? Ano pong masasabi niyo, sir? Malayo yung pagkakaiba, pero basic yung theory, parehas pa rin. Kailangan dumating ang ibon mo, maiklak mo. Kaya lang yung karera ngayon, anong araw, ang pinapakain sa kalapate, pellet. Pellet lang po dati. Pigeon pellet. Yun lang alam ng tao. Pag nagpakain ka ng pagkain ng manok, concentrate o kaya conditioner, lamang ka na sa kalaban mo. Kasi yung pellet ng araw, hindi naman natin sinasabi, kahit hanggang ngayon, may mga patoka na ang tinatawag natin na second class. Kasi yung mga second class ng patoka, yun yung mga expired, may re-reprocess, or lalo na yung mga pelletized, hindi natin alam kung ano laman yan Kaya nga, mas prepare ng panser yung mga seeds. Kasi nakikita mo talaga na, eto, green peas to, eto, mais to. Unlike yung kung pelletized, hindi natin alam kung ano yung laman nun. Baka yung protein content niya, dinurog na pakpak ng manok, gano'n, hindi natin alam. Or minsan, hindi natin alam kung ano talaga yung percentage nung patokla na ginawa. Kaya dati, pagka marunong ka magpatoka ng concentrate, lamang ka na sa kalaban mo, tsaka ang races dati malalapit lang. Anong pinakang last lap, sir? Nung mga 86, dun sa mga local club, yung maliliit na club, Pangasinan, tapos na karera. Ngayon, lahat ng club, kahit maliit, malaki, dulo lang, lahat dulo. Tsaka ngayon, napakadami na ng ibon na mga imported, ang dami nang na-develop ng... alam nyo ba na ang unang-unang mga ginamit na pangkarera sa Pilipinas, yung mga iniwan ng Amerikano na yung mga sundalo na kalapate, yun yung unang pangarera natin. Yun pala nagmula. Oo. So, malaki na yung development ng pigeon, kaya lang, habang lumalaki yan, lalong kung hindi pagsisikapan, hindi natin pagtutulungan, baka bumalik tayo sa dati, takbuhan na lang laban. Yun, maraming salamat po, Sir Joel. Yan, Sir Joel, tatanungin naman natin about sa breeding. Yan, Sir Joel, ikaw po, paano mag-prepare ng breeder mo pag gagamitin mo na sa breeding? Meron akong tinatawag na cleansing procedure. It is a procedure. Alisin natin lahat ng possible na sakit. Lahat ng ibon natin, makita mo healthy, pero hindi mo alam na meron siyang hidden o meron siyang mga bacteria, viruses na natutulog. Na once na yung breeder mo ma-stress, aatake yung bacteria na yan, yung mga viruses. So, para maiwasan yun, para maiwasan may maipasa silang sakit, bago kayo mag-breed, dapat mag-cleansing kayo. Yung cleansing, kasama yung magpupurga kayo. Kailangan lang yung pamurga nyo is pang kalapate, huwag po kayong gagamit ng manok. Kailangan magpaligo kayo, mawala yung mga kuto ng ibon nyo, para sigurado, pati yung mga kutong lumilipad,
gamit kayo ng mga pamurga na may ivermectin. Then, sunod, kailangan alisin nyo yung sa antibacteria, magbibigay kayo, anti-cancer, magbibigay kayo, saka antivirus. So, kailangan gawin natin to bago tayo mag-breed. Then, sa breeder naman, kailangan huwag kayong gumamit ng naglulugo na ibon, kailangan healthy yung mga ibon, at kailangan kilala nyo yung ibon. Mahirap pong maglaro ng ibon na ang gamit nyo is pachamba-chamba. Hindi natin sabing hindi gagawa yan. Pero mas mahaba yung magiging proseso nyo para makita nyo, hindi naman natin kailangan manalo agad. Pero kailangan naman na at least nakatungtong tayo sa first lap or nakatungtong tayo ng last lap. Ang kailangan natin, yung breeder natin is well prepared. Kasi kung well prepared dyan, healthy yung inakay, 1 month to 2 months, palipad na yung ibon nyo. Pero kung hindi healthy yung inakay, 3 buwan na ay palumipad ng ibon nyo. So, kailangan natin sa breeding is proper procedure. Lahat po lang ito, meron po akong mga video sa YouTube. Pero sasabihin ko, eto, hindi po vlog yung ginawa ko. Yung lahat ng procedure ko nandun, merong bawat isang video. Panoorin nyo. Pero pag panoorin nyo, gawa kayo kuha kayo ng ballpen, papel, sulat nyo yung mga importante. So, yun po mula breeding, kung paano magsimulang mag-alaga, mga ganun. Lahat halos na more than 100 videos na yun. Pero wala kayong makikita doon na i-like nyo ko or i-subscribe nyo ako kasi hindi natin kailangan yon. Ang kailangan natin, kaya ginawa yon is parang tulong natin sa inyo. So, hindi lang breeding yun nandun. Race, yung lahat. Pag napag-aralan nyo na, tsaka nyo kontakin, tanungin nyo ako, additional knowledge. Yun, sama-sama nating panoodin yung mga ginawang video ni Sir Joel. Ano po palang pangalan para mahanap namin yung mga video mo, Sir? Yung una, may gumawa nun Barkada, Hayop TV. Pero yung simpleng Joey Regalario, click nyo sa YouTube, lalabas yun. Walang iniwan yan dun sa Google. I-click nyo yung Andre Litar, ang lalabas, Joey Regalario. Yun, maraming salamat, Sir Joel. Pero Sir Joel, ikaw anong diskarte mo pagdating sa pagpe-pairing ng mga breeder mo? Wala, sinabi ko na kanina, Litar, other lines. Yung mga ganun lang, Sir. Yun lang. Wala akong tinitignan na katawan, basta as long as healthy yan. Wala akong tinitignan sa mata, wala akong tinitignan sa motor, wala akong tinitignan sa pakpak. Lahat, wala. Ang evaluation ng ibon, lagi pagkatapos ng karera, sa pangarera, pagkatapos ng 5 to 10 years sa breeder. Hindi kasi ako naniniwalang hindi gagawa yung ibon. Kailangan tingnan natin kung paano sila gagawa. Yun, maraming salamat po, Sir Joel. Sa mga inakay, Sir, yung mga youngster, may mga binibigay po kayong supplements. Kailangan mula breeding hanggang hindi totoo yung nasusunog yung kalapati sa gamot. Kaya lang, pag sobra yung binigay nyong gamot, ang masusunog yung bulsa nyo kasi sayang. Oo nga naman. Ayan, maraming salamat kay Sir Joel. Pero Sir Joel, anong mabibigay mong tips sa mga viewers natin yan na bibili nung gagamitin na lang breeder? Ang kikilalanin yung una, yung pansier, hindi yung kalapati. Yung pansier na gusto nyong kunan ng ibon, siya yung papiliin nyo. Huwag na kayong maghahawak-hawak, tanungin nyo. Kaya lang, kailangan full trust yung bibigay nyo dun sa kukunan nyo ng ibon. Kasi pag merong 5% na hindi kayo tiwala, wag na kayo kumuha. Mahirap po yung ganun. Pero kung kaya nga sinasabi ko doon sa gustong gumamit ng Andre Litar, mahalin nyo yan. Hindi nyo napapansin, may mga tinatanong ako sa inyo. Inaalam ko kung tunay kayong pansier. Yun, maraming salamat po, Sir Joel. Yun, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat siyempre sa patuloy suporta. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Sir Roselito Patolot, yan, at kay Jasmir Love from Bulacan. Ayan. Shoutout din kay Martes Espehon at shoutout sa club nila na LWPC Club. Ayan. Shoutout sa lahat ng player dyan. Good luck sa karera. At shoutout din kay Sir Ingo Dumaralos at kay Sir Rogie Dison from Caloocan. At syempre, shoutout kay Rexon Motol. Ayan, maraming salamat sa solid yung suporta. At ayan, abangan nyo yung last part kung napanood yung video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.